Okay. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na. Okay. Ngayon po kasi, umuusad na po yung final po na complaint ni Amy Marcos doon po sa mga appointee po ni PBBM regarding doon po sa mga umaresto kay Digong. Alam nyo kung anong nakakagulat dito? Ako ayokong bastusin yung opisina ng ombudsman. Pero sa pagkakataon po na to, may mali. Sasabihin ko na may mali. Di ba? Sino-shortcut ngayon ng ombudsman yung kaso or yung complaint na final po na Amy Marcos kay Boying Rimulya, kay General Marbil, kay General Torre, at saka kay John Vic Rimulya. Di ba? Tingnan nyo ha. Basahin nyo to ha. So sabi dito. Okay. Ito galing ng DCMM, no? So sabi dito, inutusan na ng Office of the Ombudsman ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno na magsumite ng counter affidavit kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tandaan nyo ha, nag-file po si Amy Marcos ng complaint sa Ombudsman kay Samuel Martires. Si Samuel Martires, mga kababayan, appointee po ni Digong. Okay. So sabi pa dito, kabilang sa mga inatasang magpaliwanag ay sina Crispin Rimulya, General Torre, Marbil, si John Vic Rimulya, at saka si Lacanilaw. Ang hakbang na ito ay kasunod ng sinagawang Senate hearing na pinangunahan ni Senator Amy Marcos hingil sa legalidad ng pagsuko kay Duterte sa ICC. So ito nga po yung complaint nga po ni Amy Marcos na proud pa siya, pero ito po yung magiging dahilan kung bakit lalo siya matatalo. Kasi akala kasi ni Amy Marcos no na pag ginawa ito ni Amy at pag tinuloy-tuloy niya to, mananalo siya. Tataas po siya sa rating, sa survey. Mali po 'yon. Dahil dito po sa ginawa ni Amy Marcos, mas lalo pa tayong nainis sa kanya. Tama, di ba? Oh. So ngayon, o nga pala no, yung kay Gwen Garcia rin pala. No? Ombudsman din ata 'yun, di ba? Ombudsman o DILG. Napag-aralan ko nga 'yan. So ngayon mga babayan, alam niyo kung ano nakakatawa dito? Ito yung mga dinimanda niyo. O, Rimulya, Torre, Marbil, Rimulya, Lacanilaw. So ngayon, alam niyo kung ano nakakatawa dito? Ito, guidelines po ito ng ombudsman. Ayan no? Office of the Ombudsman, Administrative Order number 1, 2020. Sinong gumawa nito? Si Martires. Oh. Ayan, napirma ni Martires yan, no? Pirma yan ni Samuel Martires. Alam niyo mga kababayan, gagawa-gawa ng batas si Martires ng ombudsman, siya rin mismo hindi rin susunod. Tingnan niyo ginawa niya dito ha. Tingnan niyo ha. Kung nakalagay dito, Teka lang ha, basahin natin ha. Prescribing the periods of conduct of investigation by the Office of the Ombudsman. Section 1 pa nga nakalagay eh. Nature of fact-finding investigation. All complaints, sabi dito all complaints which are not supported by material evidence but contain sufficient valuable leads to warrant case build-up shall be subjected to fact-finding inquiry. Such investigation is non-adversarial in nature and may be relied upon to create any rights. Substantive or procedural enforcement by law by any party. So, ang point dito mga kababayan, pag may kaso po na meron namang supported by material evidence and sufficient verifiable leads to warrant case, mga kababayan, kailangan po lang i-fact-finding ng ombudsman. Nakalagay pa nga dito eh. Civil, administrative, criminal. Ano ba yung final niya Amy Marcos sa mga appointee ni PBBM? Criminal case at saka admin case. So pasok na pasok po ito sa Administrative Order number 1 ni Martires. Ayan pirma niya yan eh. Siya gumawa nito eh. So ano ba ibig kong sabihin dito mga kababayan? Dapat po, ang gagawin dapat dito, pag nag-file si Amy Marcos ng complaint pa lang yung hindi pa kaso complaint, ipa-fact finding muna to ng ombudsman.
At kaya ang gagawin ngayon ng mga respondent, ang sasagutin po nila, ombudsman. Kasi nga, na-fact-finding na po nila. Ang nakakatawa dito mga babayan, hindi po duman sa fact-finding yung kaso po or yung complaint ni Amy Marcos. Diniretso po nila ito. Di ba? Kanila DOJ Rimulya. So ano to, gumagana na yung secret weapon ninyo? Si Martires. Gagawa-gawa ka ng batas Martires, gagawa-gawa ka ng AO, ikaw mismo hindi sumusunod. Oh. Nakuha nyo yung point mga kababayan ha, may complaint. So yung complaint, ifa-fact finding po daw ng ombudsman. Ngayon, pag na-fact finding na po, ang sasagutin ngayon ng mga respondent, yung ombudsman, hindi si Amy Marcos. Pero nangyari po ngayon, nirekta po nila yung complaint ni Amy sa mga respondent. May mali. Oh. And besides mga kababayan, hindi lang clear talaga yung procedure ng ombudsman. Ito hindi lang ako nakalata nito Pati rin po si Secretary Boying Rimulya, nabanggit na rin po ito. Tingnan nyo sabi niya dito. Procedure ng ombudsman. Anyway, we'll still answer it. Pero hindi malinaw ang procedure kasi dati, pero fact-finding yan, may rules na published yan. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa amin. So, we'll see. I will not insinuate anything. I'm just saying, yung rules na tinitingnan namin, parang hindi na sunod. Sasagutin namin yung bawat issue na nilabas doon. Na everything that happened was within legal bounds. Lahat naman yan according to law. Kaya, it's actually the complaint itself, parang na-weirdan ako kasi hindi naman committee report But why the haste? Why not for the committee report? O nga pala. Kasi that's the committee. O nga pala. Isa pa pala yun. Kita mo ikaw Martires ha. Nakakalata na ako sa'yo ha. Una kasi, bakit mo pagbabasihan yung chairman's report? Dapat po kasi committee report. So ano ba ibig sabihin ng committee report? Tandaan po natin ito inimbestigahan daw. Inimbestigahan daw ni Amy Marcos kung meron daw pong pagkakamali sa pag-aresto kay Digong. Okay. So ngayon, pagkatapos po ng investigasyon po na yan, makakaroon po ng committee report. So yung committee report na yun, mga kababayan, ang gagawa po nun, yung mga miyembro po ng komite. Kasama po si Risa Ontiveros doon. Kasama si Risa doon sa committee po na yon. Kung hindi si Risa, si Coco. Oo. So ngayon, mga kababayan, bakit tinanggap ng ombudsman yung IMIS report? Hindi committee report, IMIS report. Kasi nga po, chairman's report lang po yung pinasa ni Amy. Yung report niya mismo mag-isa. So bakit siya? Bakit yun lang? May mali. Gets ba? So dapat po kasi, committee report po yan na ang gumawa po buong miyembro ng committee ng Senado. Hindi yung report na ginawa lang ni Amy. May mali. So ba't ganon, Martires? Merong dalawang mali sa ginawa mo dito. Una, yung una mong ginawa, gumawa ka ng AO, tapos ikaw rin mismo hindi sumunod. Walang fact-finding na nangyari. Diniretso mo yung report ni Amy sa mga respondent. Mali po yun. Parang nawalan ka ng dito ng utak. O may report si Amy, binato mo sa respondent. So wala kang ginawa, binato mo lang. Yung pangalawa nga po dito, bakit chairman's report po yung tinanggap ninyo? Hindi committee report. Di ba? May mali doon. Why not wait for the committee report? Kasi that's the committee investigation. What was contained was the chairman's report. Di ba? Sabi sa inyo dapat report ng committee, hindi yung report ni Amy. So ngayon mga kababayan, alam nyo, huwag na po tayo magtaka. Huwag na po tayo huwag na po tayo mag-isip kung bakit ganon. Tandaan po natin, ito
Publish. July 27, 2018. Duterte appoints Martires as new ombudsman. So, alam na. Alam na. Oh, walang yan, no? Si Bongo nasa likod pa rin, no? Visit talagang Bongo na to, no? Andiyan pa rin. O, di ba? Kaya naman pala. Ay, sorry. Ito pala. Yan. Sorry. Nakita ko ulit. Ayan, o. Duterte appoints Martires as new ombudsman. 2018. Yan si Bongo nasa likod. Photobomber talaga, no? So, kaya naman pala mga kababayan na ngayon, ginagamit na po ngayon ng kampo ng mga Duterte yung kanilang secret weapon na si Martires. Hindi kasi mga kababayan, no? Hindi po natin talaga may iwasan na magduda. Okay na sana eh. Okay na eh. Na karapatan naman talaga ni Amy, karapatan naman ng kahit sino man na magtanong or mag-complain. Okay po yun. Pero bakit parang minadali po yung proseso? Oh, and by the way, mga kababayan, ang nakakatawa pa dito. Ito yan. Kaya siguro minamadali kasi nga po, si Martires po, natapos na po ang termino niya. Kailan ba? Ito. August 6, 2025. So ngayon, May, June, July, August. So 3 buwan na lang. 3 buwan na lang po si Martires. Malinaw ang laro ni Amy at Martires. O, di ba? So 3 buwan na lang po si Martires. Ito, nakalagay naman dito eh. Oh, Samuel Martires, August 6, 2025. O, di ba? Oh. So, ngayon, okay lang po yan. Kasi ang point natin dito, ba't ka gagawa ng klaseng... Sa mga minamahal ko. Ba't ka gagawa ng ganyang mga bagay? Kung alam mo rin patapos ka na rin. At ako, di naman ako nag-ano dito eh. Hindi naman po ako nag-aalinlangan dito. No? Hindi naman ako nangangamba dito. Kasi mapapasura din naman po yung kaso po na yan. Naniniwala naman po tayo na yung pag-aresto po ay di ko naayon po sa batas. Pero ang point natin dito, sinagad-sagad po nila yung propaganda. Kasi po mag-election. Mag-election po. Malinaw naman po talaga yung ano ni Amy eh. Yung plataforma ni Amy eh. Maka-Duterte po talaga siya. Diba? Kaya no, so kayo po ba, naniniwala po ba kayo na minadali po ni Samuel Martires itong complaint na final nga po ni Amy Marcos? Diba? So sa tingin niyo po ba, magpuproceed ba to? At tandaan po natin mga babayan, no? Na pag napalitan po si Martires, ang magka-appoint din po ng kapalit ni Martires si PBBM. Wala din. Pero ang sinasabi natin dito, naging parte po ito ng politika ni Marcos, ni Amy Marcos. Naging parte po ito ng kanyang propaganda para po sa kanyang eleksyon. Sad to say. Diba? So, yun o. So, hello po. Yun o. So, pag-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi na makalabusan, pa-share na po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat. And bye-bye. So, salamat po sa inyo lahat, no?